kundi lamang, Panginoon, maipahayag ang mabuting balita na ito sa ibang tao at makapagbigay papuri sa inyo. Lord, as we about to receive your holy word, Panginoon, naway ang inyo pong walang hanggang kapangyarihan ang kumilos po sa oras na ito. Let the Holy Spirit works upon us, Panginoon. And naway lahat po ng kapangyarihan mula po sa inyo pong trono, maging ang pagpapala po nito ay lubos po namin tanggapin. At anuman po amin po nararanasan sa mga oras na ito, naway lahat po ng yan ay mawasak sa tanging pangalan po ni Jesucristo. At hayaan niyo po kami na makapag-concentrate lamang po sa salita na ipagkakaloob po ninyo. We pray for the working of the Holy Spirit at this time and to be guided with your word only, Panginoon. Let the message of Christ be relayed po sa oras po na ito. Patuloy po namin kayong pinupuri at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Okay, usok-usok po. Ayan po. So, bago po ang lahat, let us bless each other po. Sabihin po natin sa bawat isa, you are the source of blessing. You are the source of blessing. Amen. You are the source of blessing. Sabay-sabay po kayo. Yes po, thank you. Sana po next week, kayo na po magsasabi, bahala na po siya. Ayan po. So, una po sa lahat, one thing I really realize po at dapat po natin ma-compare. Yung buhay po natin mga anak ng Diyos, it should be only worship po. Bakit po tanging pagsamba lang? Ang mga hindi magagandang mga sitwasyon o kaya naman po mga hindi inaasahan po mga problema. Of course, hindi po natin, pag sinabi po kasi hindi inaasahan, hindi natin malalaman kung kailan siya darating. But one thing is for sure, you know po, we don't know when will problem comes because it's sudden. Kaya po may words na suddenly. But one thing is for sure, what is sure thing po? You are a child of God po. That's the one thing na very, very sure po. You are a child of God. There's no doubt about that po. Walang pag-aalinlangan na God has called you, God has chosen you, at ibinigay niya po yung mabuting balita sa inyo. There's no doubt about that po na kayo po ay tinawag ng Panginoon because you are God's children. Dapat po ba tayong mag-alinlangan na tinapos na ni Kristo ang lahat ng bagay sa krus? No po. Because it was written in the Bible po. Sabi po sa John 19:30, what Jesus said before He died on the cross, ang sabi niya po, everything is finished. Jesus did not tell us jokes po when He said, it is finished. It is completely finished po. It is completely finished. So do not doubt that Jesus finished everything on the cross because the moment you doubt, the moment we will be deceived by Satan po. Kaya one thing is for sure, you are a child of God po. A sure children of God. Sabihin, do you remember po yung lagi sinasabi po ng ating missionary? Maraming problems, anak ng Diyos. Makulit, anak ng Diyos. But still, meron pa rin identity na child of God. Hindi po yun nawawala because it's God's covenant. Hindi po nawawasak at napuputol yung pangako po ng Diyos. So from our last week message and today's message po, it's all connected po. Yung message po natin today, prayers that receives answer. What kind of prayer po na tumatanggap ng kasagutan? Ano po bang klaseng panalangin? Meron po bang tamang panalangin at maling panalangin to receive the answer of prayer? Unfortunately po, yes. Pero the prayer of children of God po, uulitin ko po, ang panalangin ng anak ng Diyos, lagi pong pinapakinggan ng Diyos. Kahit gaano pa po kakukulit ang mga anak ni Deaconess Beth, ni Deaconess Aleja, when they ask you something po, di po ba ibinibigay mo? So tayo po mga anak ng Diyos, kahit marami po tayong hindi pananampalataya, but God still hears and answer our prayer po. Amen po ba? Amen.
it's a very sure thing po. Very sure thing. Hindi naman pwede natin sabihin sa anak natin, oh, makulit ka, you are no longer my anak. We don't do that po, di po ba? Ako po, I will just tell this sa inyo lang po. Tawag po nito, since nung ibinigay po sa akin, since nung inigipan po dito yung pamangkin ko, si Andrea, I really felt the patient of being a mother po. Sobrang naramdaman ko po yung haba ng pasensya ng isang magulang. And I really hate it po, sa totoo lang. Kasi yung pasensya po ni Pastora Sheila, very short, ganyan. Pero alam niyo po, that's why I realized na, it's the love of God po. Kasi nga po, ang Diyos nagpapasensya po sa atin, di po ba? Kaya po, from our message po, the prayers that receive the answer, the first question is po, what is the condition to receive answers to prayer po? Meron po bang condition po ang Panginoon? What is God's condition po? Una po sa lahat, don't think anything else po, but i-imprint niyo po ito sa sarili niyo po. Yung salitang enjoyment. What kind of enjoyment we have to do po? Yung enjoyment po, your identity. Sino po kayo? Anak kayo ng Diyos. You have the identity. You have the authority po to call on the name of Jesus. Hindi po lahat ng tao binigyan ng authority to call on the name of Jesus po. Yung privilege po ay sa mga anak lang po ng Diyos. So always use that. Kung meron kayong ATM card, meron kayong savings, alam niyo yung password, use it freely. Bawal freely pala kasi kailangan niyo ng savings. But ano pong ibig sabihin ni Pastora Sheila? When you have it, enjoy it. When you don't have it, of course we cannot enjoy it. But since you have it po, enjoy it. What do you have po? What do you have? You have the name of Jesus po. Because kayo po ay mga anak po ng Diyos. Since you have this, then enjoy this po. Kaya po, ano po yung condition na ibinigay po sa atin ng Diyos? Ano po yung first na dapat po natin ma-enjoy? The Trinity God is within me. Kasama ko. Who is the Triune God po? The Father God, the Son of God, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Sila po, ang Trinity God is always with you. Yung Trinity God nag-work po sa inyo with power. Ang Amang Diyos po yung nagbibigay sa inyo po ng Word of God po. He planned. Siya po ang nagpaplano ng buhay po ninyo through the Word. And si Jesus, He is the one who fulfills the Word of God po. And the Holy Spirit, yung Holy Spirit po yung nag-a-apply ng salita ng Diyos po na ito sa buhay po ninyo. So that is the work of the Triune God po. Just always remember, wherever I go, the power of the Triune God is always with me. Is within me. Amen po ba? Amen. Kahit saan ako magpunta, ano man ang ginagawa ko, ang kapangyarihan ng trono ay lagi nasa akin. Lagi pong nasa akin. That's why, ano po yung pangalawang dapat nyo pong ma-enjoy? The second thing po that you have to enjoy po ay yes po. Alam niyo po, you already have the answer of transcends time and space. Kapag nananalangin po kayo, yung kapangyarihan po ng Diyos ay kumikilos. Kapag nananalangin po kayo sa lugar na to, pero ang kasagutan po ng inyo pong panalangin ay mararanasan po sa ibang lugar. So that is transcending time and space po.
So just believe po na ang inyo pong panalangin po ay hindi lang po nag-work in this place. Pero nag-work po sa lugar na inyo pong pinapanalaginan. Kaya nga po, that's how the word of prayer po ay kikilos kapag kayo po ay manalangin. So just remember this thing po. Ang enjoyment po, first kailangan ko ma-enjoy na ang tatlong persona ng Diyos laging nasa akin. Kapag ako ay nanalangin, I receive the answer of transcending time and space. Do not forget po, kahit saan po kayo nananalangin, ang kasagutan ng inyong pong panalangin ay nararanasan po sa iba din pong lugar. Like for example po, when you pray for a certain place, for a certain person, that place po will receive the answer. So, ito is transcending time and space, di po ba? So, mararanasan po ninyo ano po yung kapangyarihan ng Diyos. Mararanasan po ninyo how God really works po kapag kayo po ay manalangin. Kaya po, saan po dapat natin i-imprint yung oras po ng panalangin? Kanino po? Sa akin. I have to build myself po as a partisan of prayer. Kayo po, since kayo po ay mga partisan po ng Diyos, dapat po natin i-build yung sarili natin bilang isang mga partisan of prayer. Ang panalangin po ay napaka-importante. Why it's really important po? Kung gaano po ka-importante na kumain kayo ng 3 beses sa isang araw, prayer too is very important. Sino po dito kumakain ng 4 times a day? 5 times a day? Who? No po, kasi what's that? Yung limitation lang po ng pagkain ng tao, 3 times a day. Eat only 3 times a day. Don't eat 5 times a day. Only 3 times a day. Hindi kasama merienda. Hindi po kasama yung merienda. Only meals. Walang merienda. So, what is prayer po? Prayer is like that too. Kung kayo po ay kumakain ng 3 beses sa isang araw, dapat mas marami pong oras ng panalangin po ninyo. Bakit po? Kasi when we pray, what kind of words arise? Sabi po sa Lucas 11:13, kung kayo nga masasama, kaya niyong ibigay lahat ng bagay sa inyong mga anak, paano pa kaya ang Diyos Ama na nasa langit? Sino mang humingi sa Kanya ng banal na Espiritu ay ipagkakaloob niya sa Kanya. So when you pray, the Holy Spirit po is given to you. Ay pinagkakaloob po ng Diyos ang banal na Espiritu. Bakit po? Ano po ba yung trabaho ng banal na Espiritu? He works upon you, He guides you po, and He fills you po. Yung Holy Spirit po, Holy Spirit reminds you yung salita po ng Diyos. Holy Spirit reminds you the covenant of God po. You have problems? Then the Holy Spirit will whisper to you po through the Word. Hindi mo ba natatandaan yung sinabi sa message? Sabi sa message last week, kapag nanalangin ka, si Jesus sasagutin yung panalangin mo. Kapag nadi-discourage ka, when you feel disappointed, the Holy Spirit will talk to you through the Word of God. You are a child of God. That's okay. You're still in the, covenant po ng Panginoon. Kasi yung Holy Spirit will keep on reminding you po kung ano po yung covenant po ng Panginoon. Pangalawa po, when we pray, ano po yung word na mag-a-arise po? Sabi po sa Matthew 12:28 verse 29, the forces of darkness, the authority of Satan, the power of Satan is binding po. Natatali. Amin po ba? Binding the forces of darkness is also prayer po. Amin po ba? Breaking the forces of darkness po is also prayer.
I really pray po na dapat niyo pong maintindihan na hindi po natin nakikita si Satanas. We cannot see Satan po. Satan is evil spirit po. Pero we can see kung ano po yung mga gawain po ni Satanas. Hindi po ibig sabihin na hindi niyo nakikita si Satanas, hindi niyo wawasakin yung kapangyarihan ni Satan. The more na, syempre dahil hindi natin nakikita si Satanas, the more na we have to break his power po and bind his authority. Amen po. Amen po ba? Satan will keep on making problems po sa mga anak ng Diyos. Pero when you bind his authority po, Satan cannot move. How can you bind po? How can we bind the forces of darkness? By the name of Jesus po. So breaking the forces of darkness is also prayer po. Amen po ba? It's also prayer. Binding the forces of darkness is a prayer po. Kaya po kapag kayo po ay manalangin, ang kapangyarihan po ni Satanas ay nawawasan. Pangalawa po, kapag kayo po ay mananalangin, according po sa Acts chapter 2, 1 hanggang 13, noong ang mga early church member po ay nag-gather sa Mark's Upper Room, that day, Pentecost Day po, they received the Holy Spirit po. So when they received the Holy Spirit po, ano po yun? Ito po ay kumilos po sa kanila na parang hangin at apoy. So what is that po? We can see the power ng Holy Spirit. Pang-apat po sa Acts 12, 1 hanggang 10, what is this po? Ito po yung time na si Pedro po ay nakulong. Pero, ang Diyos po ay nagpadala ng kanyang anghel. Tinulungan po siya. What is this po? Kahit saan po kayo magpunta, the angels will mobilize po. Kikilos po ang anghel para tulungan po kayo. Who is the, ano po ba yung mga anghel? What is the work of angels po? According po sa Hebreo 1:14 po, ang trabaho po ng anghel, they are the one who serves the children of God. Sila po yung nagsiserve sa mga anak ng Diyos. We are not the one who serves them. Pero ipinapadala yung mga anghel to serve you po. Kung kayo po ay nasa gitna ng panganib, pangangailangan, ang anghel po ay ipinapadala ng Diyos para kayo ay tulungan. Kaya po, makikita po natin dito, this one thing po ay kailangan natin magkaroon ng confirmation and assurance. You need to have confirmation about this po. Assurance, conviction. What kind of assurance po? When I pray, the Holy Spirit is given to me. When I pray, the forces of darkness is being bound. When I pray, the power of the Holy Spirit comes upon me. When I pray, the angels are mobilizing. Amen po ba? So this is this should be your assurance po. Confirmation. Why? Kanino pong assurance po ito? Sa mga anak ng Diyos. You are God's children po. Ito dapat yung ating maging, enjoyment. Kaya nga po, ano pong klaseng pananampalataya ang magkaroon tayo kapag tayo po ay nananalangin? When we pray, we must have this kind of faith. What kind of faith? We believe that our Father in heaven. When we say our Father in heaven po, we acknowledge that God is almighty. God is powerful. Kasi when we say our Father in heaven, ibig sabihin po nito, He is the creator of all things. Is there anything po ba na imposibleng magawa ng Diyos? Everything is possible po sa Panginoon. Ano po ba? Amen. We might think, God cannot change this situation. No, you are mistaken. Bakit po? Because everything is possible po. Kanino po? Sa Diyos. Sa Diyos po. I'll just give this konting, evidence or testimony po sa inyo. Like just for example po, look at our remnant Aldrin. So si Deaconess Luz, you also kailangan nyo din po ma-realize at magkaroon ng confirmation.
When we first met Aldrin po, what's that po? He looks very powerless, helpless. Pero after Aldrin received the gospel, of course, hindi po siya nakakapagsalita, Deaconess. Tama po ba? Pero since si Deaconess Luz tumanggap po ng mabuting balita, yung mabuting balita po na to ay nare-relay kay Aldrin, si Aldrin din po ay tumanggap ng mabuting balita. And now look at him po. Though he cannot speak, pero makikita po ninyo yung pagbabago po sa kanyang physical na kaanaan. So, everything is possible only with, kanina po, with God. Because God is the creator of all things. When we say He is the creator of all things, wala pong bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon. Amin po ba? Walang hindi kayang gawin ang Panginoon. Lahat po ay posible sa Diyos. You are absolute impossible. But God is absolute possible. So, depend on God's absolute possibility. Amen po ba? Amen. I am too weak. But you have to depend sa Panginoon who is very powerful and can do everything po. Amen po? Amen. Bakit po? Kasi kayo po ay mga anak ng Diyos. Pangalawa po, holy be your name. Ano po yung ibig sabihin ng holy be your name? Sambahin ang ngalan mo. God's name is holy name po. Banal na pangalan. Why God's name is holy name? Dahil siya po ay banal. And we are His children. Sinabi ng Diyos, dahil ako ay banal, ikaw din ay magpakabanal. How can we live our life po na bilang isang mga righteous? May tanong po ako. Pwede po ba tayong mamuhay bilang isang matuwid na tao? How can we live our life po na full of righteousness? How? Paano po? Being a righteous po is very hard po. The moment na lumabas ka lang ng bahay mo, parang feeling mo marami ka ng kaaway. Pag lumabas ka pa lang ng bahay mo, parang lahat ng mga mata nakatingin sa iyo. How can we be a righteous person? Because God is holy, so you are holy too. Who is the righteous one? The children of God. God made you righteous. God made you holy. Bakit po? Bakit po? Kasi dahil po sa mabuting balita. So what is our faith po? Our faith means we believe that God is the creator of all things. He can do everything. Everything is possible po sa Panginoon. Ang kanya pong pangalan ay banal. So dahil tayo po ay kanyang mga anak, tayo din po dapat ay mamuhay ng banal. Paano pong mamuhay po ng banal? Ibig sabihin na to, huwag kang gagawa ng kasalanan. Ganyan. Mamuhay ka ng ganito. Did we teach you that po? No. Of course po, ang mga anak ng Diyos, hindi na po dapat magpatuloy pa sa kasalanan. Kasi hindi po yun nais ng Diyos. But it doesn't mean na kapag kayo po ay nagkaroon ng kasalanan, hindi na po kayo anak ng Diyos. Hindi po. Pwede niyo po bang sabihin sa mga anak niyo, nagkaroon ka ng kasalanan, hindi na kita anak ha? Hindi po ganun, di po ba? Kaya po, when we have sin po, kapag tayo po ay nagkaroon ng kasalanan sa Diyos, we can ask for forgiveness po. Lord, I am sorry. I did this po. Di po ba? Kasi lagi pong pinapakinggan po ng Diyos ang atin pong mga panalangin, lalo na po yung paghingi ng kapatawaran. So what should be the contents of our prayer po? Nasa loob po ng pananampalataya. Ito po, nasa loob po siya ng Mateo chapter 6 verse, is it 9 po ba nagsisimula yung Lord's Prayer? 9 hanggang 13. Ito po dapat. Kaya po, pangatlo po, sabi po sa Biblia, sa Mateo 5:24, napaka-importante po nito, makinig po tayo mabuti. Sabi po sa Mateo 5:24, before you worship God, bago ka magkaroon ng pagsamba, bago mo sambahin ang Diyos, makipag-reconcile ka muna sa inyong mga brothers and sisters. What is the meaning of that po?
Diyos ay nakipag-reconcile po sa atin. Through whom? Through Jesus. Why? Because we are sinner. Kaya nakipag-ayos po ang Diyos sa atin sa pamamagitan po ni Kristo. So now God is telling you, before you worship me, makipag-reconcile ka muna sa inyo, brothers and sisters. Why? Dahil ang Diyos po ay banal, God doesn't want us to live continuously sa buhay na, full of regrets, tapos kasalanan, agam-agam. God doesn't want that po sa buhay ng kanya pong mga anak. Pangalawa po, this is before we worship God. And sa Mateo chapter 6 verse 33, when we pray, what should we do po? Kapag tayo po ay nanalangin, we have to seek God's kingdom. Ano pong sabi po dito? First seek the kingdom of God and other things will be added unto you. Ano pong ibig sabihin po nito? Do not look for other things po muna, pero hanapin niyo po muna yung kaharian po ng Diyos. Meron na po kayong kaharian ng Diyos sa inyo. Just enjoy kung ano po yung nasa loob ng kingdom of God. Inside of God's kingdom, there is righteousness, peace, and joy sa loob po ng kaharian ng Diyos. Do not ask for other things. Do not seek for other things, but seek first the kingdom of God. At ang pinangako ng Diyos, kapag tinamasa mo ang aking kaharian, ang mga bagay na kinakailangan mo ay ibibigay ko sa iyo. Amen po ba? Amen. At sinabi rin po sa Mateo 7:1-5, pag binasa niyo po ito, makikita niyo po dito na, ano nga po ito, bago niyo tingnan, what's that? Plank sa inyong pong mga mata, ay bago niyo tingnan yung plank sa inyong mga kapwa, tingnan niyo po muna yung rumi sa inyong pong mga mata. So, ano mong ibig sabihin po nito? God is telling us, because we are already forgiven by the Lord po, lahat po tayo dito pinatawad na po ng Diyos. Amen po ba? We are all sinners po. Lahat po tayo makasalanan. Pero pinatawad po tayo ng Diyos sa kasalanan natin. So right now, lahat po tayo na nandito, tingin po kayo sa akin, all of us here, we are brothers and sisters in Christ. So, pinaka-eldest po natin dito sino po ba? Si Deacon, si Jose or si Deaconess? Si Apo Maria. Si Apo Maria po? Si Apo Maria. So, kahit siya po yung pinaka-eldest dito, of course dito po sa lupa, siya po yung pinaka-eldest sa atin. But in heaven po, we are all brothers and sisters in Christ. So, do not hate each other po, because we are all brothers and sisters in Christ. Huwag niyo pong, do not hate each other, o kaya naman mahalin po ang bawat isa. Bakit po? Bakit po sinabi po ito sa atin ng Panginoon? Because the love of God, since yung pag-ibig po natin sa Diyos, sinabi po ng Diyos, ibigin natin ang Diyos. Kapag inibig po natin ang Diyos, we can also love our neighbors, our brothers and sisters po. Kasi tayo po ay iisa po, katawan. So sa atin pong conclusion, let us all confess. 1, 2, 3, go! Do not be deceived. Do not be deceived. Huwag magpapadaya. Kanino? Kay Satanas. Not just, hindi lang kay Satanas. Do not be deceived by your environment, by the things that you see, by the things that you hear. Do not be deceived. Why? Because God has prepared future answers sa inyo po. Amen po ba? When you hold on to this covenant, God already prepared yung future answer sa inyo. Kaya, like what Abraham received po, yung mga kasagutan, you will also receive po yung 5 pong mga pagpapala. So, do not be deceived. Instead,
Panghawakan yung covenant. What is the covenant po? Salita ng Diyos. This word, this pulpit message po. And pray. Pag pinanghawakan niyo yung covenant at manalangin, answer will surely come po. Amen po ba? Amen. Sino po ba ang dinidinig at sinasagot ng Diyos? Those who are His children po. Those who are His children. Kung halimbawa po may ibang tao na nanghingi po sa inyo, of course, isa, dalawa, tatlo, you can give po. Pero if everyday na pumupunta sa inyo tapos wala din kayo, can you give? Hindi po. Pero ang Diyos, ganoon din po ang Panginoon. God cannot hear children of devil's prayer. He can only listen yung panalangin ng kanya pong mga anak. Amen po ba? Amen. So, naway po sa loob ng isang linggo po na ito, mas lalo pa po natin tamasahin ang kasagutan at pagpapala po ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. At this time po, tayo po ay umawit po. Okay lang po na umupo po tayo. Let us sing po through prayer. So, we may be seated po. We may be seated. Para po sa ating closing worship po, let's pray this praise po, the true prayer. As we sing this praise po, may we all be reminded po how Jesus Christ finished everything on the cross po at paano po siya kikilos po sa atin sa pamamagitan po ng kanyang salita. Jesus, you're mine. Jesus, you are mine. Salvation. And you are the hope. And you are the hope for all time. Lord, would you guard, Lord,
Lord's Prayer po. We may pray all together po. Our Father in heaven,